Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan sa magandang umaga ng Sabado ay matatagpuan sa mga taga-Roma 6 hanggang 8. Roma Kapitulo 5, talatang 6 hanggang 8. Ito po ang sinasabi. Ito ay sapagkat nang tayo ay mahina pa, si Jesus ay namatay sa takdang panahon para sa mga hindi kumikilala sa Diyos. Hindi pangkaraniwan na ang isang tao ay mamatay para sa isang matuwid na tao. Maaring alang-alang sa isang mabuting tao. Ang isang tao ang maglakas loob na mamatay. Ngunit pinapakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang tayo ay makasalanan pa. Si Kristo ay namatay para sa atin. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na nasa langit, magpakailanman naway patawarin mo kami sa aming mga kasalanan at gabayan mo kami sa bawat hakbang namin sa araw na ito. Panginoon, maraming salamat sa pagkakataon na binigay mo sa amin upang makatugon sa bawat hamon ng bagong araw. Gabayan mo po kami sa aming mga gawain at pagpapasya. Panginoon, maraming salamat sa muli mong pagising sa amin ngayong umaga. Naway mapuno namin ang aming puso't isipan ng iyong liwanag at pagmamahal. Panginoon, naway mabigyan mo kami ng lakas at tapang upang harapin ang mga pagsubok sa araw na ito. Tulungan mo rin po kaming maglingkod sa kapwa ng buong pag-ibig at kahusayan. Nais ko sanang hilingin ang inyong gabay at proteksyon sa lahat ng oras ng araw na ito. Pakainin mo po ang aming katawan, kaluluwa at isipan ng iyong mga salita. Sa ngalan ni Hesukristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Naparito si Jesus para sa akin at sa iyo, kaibigan. Magpahanggang ngayon ay hindi pa rin malinaw sa iba kung bakit bumaba si Jesus sa lupa. Nakipamuhay kasama ang ordinaryong tao at namatay. Sa iba naman ay isang misteryo ang pangyayaring ito. Pero alam mo ba, kaibigan, na ang itinuturo ng Biblia ang dahilan ng pagparito ni Jesus ay ikaw, kaibigan. Ikaw at ako, kaibigan ko. Kundi dahil sa likas na kasalanan ng tao, ay hindi iiwan ng Panginoong Hesus ang langit. Ang katotohanan ito, kung ating tatanggapin bilang personal na mensahe, ay ganap na makapagbabago sa ating mga buhay. Ngayon, kanino inahalin tulad ang tao? Paano inilalarawan sa talatang ito ang damdamin ng Diyos sa atin? O tingnan natin ang awit, Kapitulo 8, talatang 4 hanggang 5. Anong sinasabi sa awit? Ako'y nagtatanong, ano ba ang tao upang inyong alalahanin? Ano ba tayo upang alalahanin? Sino nga ba siyang upang inyong kalingain?
Sino ba tayo upang kalingain ng ating Panginoon? Ginawa mo kami mababa ng kaunti sa mga anghel. Ngunit, pinarangalan niyo kami na parang mga hari. Malinaw na ang tao ay inahalin tulad ng isang hari. Yun ang damdamin ng Diyos para sa atin. O tingnan natin ang Mateo 6:24. Anong sinasabi sa Mateo? Walang taong makapaglilingkod ng sabay sa dalawang amo. Meron bang tao na makapaglilingkod ng sabay? Sa tingin ko, hindi pwede yun. Iisa lang ang ating katawan. So, hindi pwedeng magsabay na paglingkuran ng isang amo. Sapagkat, anong problema doon? Sapagkat kapupuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Diba? O kaya'y magiging tapat siya sa isa at hahamakin ang ikalawa. Ganon din naman. Hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Malinaw na talaga naman, no? Hindi tayo makapaglilingkod sa dalawang amo. Sa dalawang magiging amo. Kailangan natin, isa lang, ang Diyos lang ang ating pipiliin. Ano ngayon, kung pipiliin mo ang kayamanan, halimbawa, ang kayamanan ba ay makapagliligtas sa iyong buhay? O maraming mayayaman na hindi nga naliligtas ang kanilang buhay. Kung ano man ang mga karamdaman nila, dinadala pa nila sa abroad upang magpagaling ng magagandang hospital. Pero anong mangyayari? Patay din. Di ba? How much more ang ating kaluluwa, kaluluwa na mamatay doon sa dagat-dagatang apoy. Napakasaklap noon. Kaya dapat ating piliin ang hari ng mga hari, ang Diyos na siyang nagbibigay sa atin ng kaligtasan. Paano pinahalagaan ni Jesus ang kanyang mga tagasunod? Paano tayo pinahalagaan? Ano ang pribilehiyong matatanggap ng mga tinuring na kaibigan ni Jesus? Ito napakaganda po, no? Paano pinahalagaan ni Jesus ang tayo bilang tagasunod? Ano yung mga pribilehiyo na pwede nating matanggap? Ayon sa Juan 15:13-15, walang pag-ibig na hihigit pa kaysa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Tayo'y mga kaibigan, kayo'y mga kaibigan ko. Sabi ng Panginoon Jesus, kung kayo'y mga kaibigan ko, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, hindi ko na kayo, itinuturing na mga alipin. Kapag sinusunod natin ang kanyang mga utos, hindi na tayo itinuturing na mga alipin, sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, itinuturing ko kayong mga kaibigan, sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Ngayon, ano naman ang regalo ng Diyos sa atin? Ano naman ang regalo ng Diyos sa atin? Paano ito natin matatanggap? Paano natin itong matatanggap? Tingnan natin sa Roma 6:23. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ito naman ang sagot. Ngunit, ang walang bayad, tanda natin walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamagitan ni Kristo Jesus nating Panginoon. Napakagandang regalo na ibinigay sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Buhay na walang hanggan. Gusto ba natin, mga kaibigan, na magkaroon ng buhay na walang hanggan?
O isa lang, tanggapin natin si Kristo bilang ating Diyos at tagapagligtas sa ating puso. At magsisi tayo sa ating mga kasalanan. Di ba? Bawat isa ay kasama. Bawat isa sa atin, mga kaibigan, ay kasama sa napakagandang plano at layunin ng Diyos. Kung ating iisipin na sa atin niya ipinagkatiwala ang kanyang mga nilikha, ating mapatutunayan na mahalaga tayo sa puso ng Diyos. Mahalaga tayo. Kaya nga, isinugo niya ang kaisa-isa niyang anak upang tayo ay kanyang tubusin. Dapat tayo ang mamatay doon sa krus. Tayo ang ipinako sa krus dahil tayo ay makasalanan. Pero hindi Dahil sa kanyang habag, sa kanyang pag-ibig, isinugo niya ang kaisa-isa niyang anak upang tayo ay kanyang hanguin sa putik ng kasalanan. Kaya siya ay napako sa krus. Dahil sa atin, dahil sa iyo, kaibigan, tayo ay mahalaga sa Diyos. Ikaw, kaibigan, ikaw na nakikinig ngayon, mahalaga ka sa Diyos, kaibigan. Ayon sa Salmo 8, talatang 4-5, ako'y nagtatanong, ano ba ang tao upang inyong alalahanin? Sino nga ba siya upang inyong kalingain? Ginawa niyo kaming mababa ng kaunti sa mga anghel, ngunit pinarangalan niyo kami na parang mga hari. Pinarangalan tayo bilang mga hari o parang mga hari. Ayon sa Mateo 6:26, hindi sila nagtatanim na umaaniman o kaya'y nagtatimpon sa kamaling. Ngunit pinapakain sila ng inyong Ama na nasa langit. Kaya mahalaga tayo ng Diyos. Hindi niya tayo iwanan, ipabayaan na, di ba? Wala man tayong pagkain, ipagkatiwala natin sa Diyos. Siya ang magbibigay sa atin. Dahil mahalaga tayo ng Diyos. Hindi niya tayo iwanan. Kung ang alalahanin natin ang bukas, di ba anong sabi sa panalangin? Bigyan mo kami ng kakanin sa araw na ito at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Di ba? Malinaw na malinaw yun. Hindi niya tayo iwanan. Bibigyan niya tayo ng ating pangangailangan. Kaya pa kaibigan, isa lang ang susi ng ito. Tanggapin mo si Kristo bilang iyong Diyos at tagapagligtas. Ay ang mga pagpapala ang susunod nito pang mga kaibigan. Manalangin tayo. Marami pong salamat, Panginoon, sa kaligtasan na iyong inialok sa amin. Pumasok po kayo sa aming mga puso upang ikaw ay aming tanggapin bilang aming Diyos at tagapagligtas. Maraming salamat, O Diyos, sa walang hanggang pag-ibig na inialay mo sa amin. Dahil sa pag-ibig na yan, ang iyong anak na si Jesus ay naghirap doon sa krus ng Kalbaryo para sa aming mga kasalanan. Kaya Panginoon, sa umagang ito, patuloy kong inilalapit sa inyo ang mga nakikinig sa programang ito, ang The Solid Rock Morning Devotion, na may dinadalang sakit. May dinadalang sakit sa kanilang katawan. Abutin mo po, Panginoon, ang kanilang mga katawan upang ito ay magkaroon ng kagalingan at ibalik nyo ang kanilang mga lakas na nawala at pagalingin mo ang mga karamdaman. Gayon din po, Panginoon, ang aming mga kaibigan na may mga dinadalang problema. Panginoon, alam namin na hindi mo kami iwanan. Ang sabi mo nga, Panginoon, ang mga ibon ay hindi iipon o nag-iimbak ng mga pagkain, pero pinapakain mo sila. Kaya Lord, kami rin, Panginoon, bilang iyong mga anak, bilang iyong mga kaibigan, kami po ay iyong pagkalooban ng mga pangangailangan namin sa araw-araw. Naalala namin, Panginoon, ang aming mga kaibigan na doon sa Davao de Oro na nakaharap ng matinding pagsubok sa buhay, na sila po ay na landslide, Panginoon.
Marami pong nawala, maraming namatay. Panginoong Diyos, ang plano mo, Panginoon, para sa isa't isa sa amin ay napagaganda. Pero Panginoon, patnubayan mo po, aliwin mo po ang mga kaibigan naming nawala ng mga mahal sa buhay at pagkalooban po sila ng kanilang mga pangailangan sa araw-araw. Maraming salamat po sa magandang umagang ito na patuloy mong ibinagkaloob sa amin at naway ikaw ang maghari sa aming mga puso at isipan upang kami, Panginoon, ay patuloy na makasunod sa iyong kalooban. Ito ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen.